na naman. So, same goes, it's been months na rin, no, siguro na nakabalik ako dito sa Kalambag and I'm very looking forward sa magiging um, episode natin today since it's a very interesting one and very akma rin siya sa napapanahon natin. How about ikaw, Kuya Akim? Kamusta ka po? Ayun, kamusta ako ngayon? So far, so good. Oo. Actually, no, let me share you this one. So, actually, kanina kararating ko lang galing Kabacan, North Cotabato. Because currently, I was enrolled, no, sa aking master's degree. And I'm very happy for that. And of course, no story behind that. Well, I am not ready so much about being entered in a master's degree. Alam niya ni Miss Meryl Encienzo kasi nga hindi ko ready talaga because of what happened to me last year after ng let exam, matapos yung pagsubok na pinagdaanan, kasakit nga ako. Supposedly, ayaw ko pa sana. However, I changed my mind. And I remember the quote of Miss Universe 22, Arbony Gabriel, when she said, "If not now, then when?" Kung hindi ngayon, kailan? And I think this is the right time na sumabak na sa master's degree, no? So it's my time also to redeem myself, to redeem my emotion, and of course, to conquer my fear. Ganon. So, kumbaga, it's a redemption era for me. Ayan. So, napakaganda, ano? And speaking of master's degree, it's very important also for me because I want to enhance myself sa profession pinasok ko. And of course, especially, currently that I am teaching general education subjects. And speaking of general education subjects, yun yung napag-usapan natin last week tungkol sa yung nagkaroon ng usapin tungkol sa pagbabawa ng general education subject that kung alam natin, no, napakahalaga talaga ng mga gen ed subjects. And of course, majority of the school is, kumbaga, they appreciate the essence of general education. Bakit nga ba may general education subjects? Kaya kung gusto nyong alamin ang episodes na yon, balikan nyo lamang po sa official Facebook page po ni Kalambag, Inet Philippines at iba pa pong mga social media posts po na connected ang Inet Philippines. And for now, let's proceed sa ating malayang talakayan. Let's give the floor to our two beautiful ladies, no? We have Lian and Shivon. Paano ka-make up si Shivon ngayon, ha? Fit ka today. Ayan. So, thank you, Kuya Akim, for that very distinct recap. So, simulan natin yung pag-uusapan natin. Unang tanong ko, kapag ba may malakas na ulan, baha, or bagyo, or iba pang kahit na klaseng emergency, paano nito naapektuhan ang pag-aaral ninyo? So, start tayo kay Kuya Akim since I want to see sa perspective ng isang teacher. Sa akin kasi, you know what? Kung kayong mga student, you're happy, it's because of holidays, tag na to suspension, hindi tayo magpakatotoo na kayo. Oo, na kapag may mga konting ulan lang, request agad ng, hala, suspension. Hindi nyo alam asynchronous yung klase. May klase pa rin kayo, pero either online o di kaya gagamit kami ng other learning modalities to deliver the learning. However, class, if there's a suspension kasi, or sabi natin may holidays, it's hard for us to adjust our lesson. Alam mo naman teachers na yun, kasi nga, say for example, yung topic na to, na klase namin, especially in college, tapos pagka next, iba-iba kasi yung schedule ng college, hindi para sa high school at saka sa elementary na, from from 8 to 4, same lang yan hanggang so on and so forth. Sa college kasi is, halimbawa, ito na subjects this day, next day, iba na naman yung subjects na, iba naman yung class na tuturuan namin. So, it's hard for us to adjust the topic. Kaya ayaw namin talaga ng mga suspensions, holidays talaga. Kasi, mahirap sa amin na part. However, kung kailangan na talaga, wala tayong magagawa dyan. Alangan naman, lumilindol, tapos tuloy pa rin yung klase. Eh, syempre, kailangan din namin unahin yung kapakanan ninyong mga mag-aaral. Kaya naman sa mapano kayo. Pangalawa, pag dumating yung point na malakas yung ulan, tapos umulan siya ng 12:00, tapos nasa loob yung mga bata, tapos lumakas yung ulan. In my own opinion, mas ligtas siya na i-suspend na lang after the rain, after humupa yung ulan.
anong possibility? Sige, suspend the class 12 noon. Umulan alas 2:30, tapos lumakas ng lumakas. 12 noon, or sabihin natin 1:00, di pa rin tumigil, 1:00 sinuspend, tapos ang lakas pa rin ng ulan. Kapag sinuspend yung ulan, ba't ulan na tuloy yung sinuspend? Ba't ulan yung sinuspend? Kung sinuspend yung klase na within class hour, yun yung mahirap. Kasi papalabasin yung bata na umuulan. What if malakas yung ulan, may baha sa labas? So, what would happen dun sa bata na uuwi? Possible, pwede siyang may mangyari sa kanya na hindi maganda. And of course, kahit na hindi yan sagot ng school kasi sinuspended niya, konsensya pa rin naming mga guro na sana hindi na lang sinuspend kasi saka na lang sinuspend yung humupa na yung ulan kasi delikado sa mga bata. So, for us, kung may mga lindol o kung lindol, syempre, after ng lumindol, suspend na yan kaagad. Yun yung matik na kailangan tayo, kasi kailangan i-check yung mga buildings if okay ba o hindi. Pero yung bagyo o yung malakas na ulan, siguro kailangan sana siya before siya i-suspend o bago siya i-suspend is ulan na yung ulan para makauwi yung mga bata na safe. Kasi mahirap. Kasi parang in the end of the day, kami din yung mabe-blame. Kaya nga mamaya pag-uusapan ko saan kami lulugar. Ganon. So, for me, yun lang naman po. So, back to, si Lian kayong tanungin natin. Hi sa'yo, Lian. Okay ka pa ba dyan? So, para sa'yo, Lian, no, kung may malakas na ulan, Hello. baha, bagyo, o ilang emergencies, paano ito naapektuhan ang inyong pag-aral? So, sa side ng guro, ayun, mahirapan kami to adjust our lesson, pero wala kami magagawa kasi nga, pandemic, o sabihin na natin, kalamidad yun. Pero sa side ng student naman kaya, happy ba? Personally, Lian, go ahead. aminin ko na, 'pag madami akong gawain, masaya ako suspended. Masaya 'pag madaming gawain. 'Pag medyo madaming pendings ko, masaya akong, "Yes, suspended, puwede akong matulog isa pang gabi." Parang gano'n. Pero ano, the more I think about it na papalapit na yung Mm, first term exam, sabi ko, hala, ang dami pa namin lesson hindi natakal, may mga topics pa akong hindi na-get. So parang sa side ng bata, as a student ba, ano, medyo naano ako na nala-left, parang feeling ko nala-left behind ako sa lessons na nabibitin, na mm, ang dami pa namin kailangang lessons na habulin na supposedly dapat this week actually ano, magla-lab kami sa chemistry 3 namin, pero due to many suspensions hindi na naituloy, hindi din naipaalam na gagamitin namin yung lab. So ayun, panay PDF, panay Canva na lang. So, parang personally as a visual learner, ano, medyo mahirap din siya. Kasi imagine ko lang ano mangyayari kapag blinend ko yung ganito, blinend ko yung ganyan. Mas more on gusto ko practical handling sa lab, lalo na 'pag lab. Kasi mas nai-imagine ko paano nagre-react yung mga chemicals, mas nakikita ko ganito pala, ganito yung mga kino-compute namin, ganito yung mga sinusulat namin, ganito yung mga inaaral namin. Hindi lang yung isipin ko, okey ganito pala siya. Hindi parang personally nawawala yung thrill din ng pag-aaral na yung something you look forward to, nawawala siya. Kumbaga, kapag aminin natin mga estudyante rin kapag siyempre 'pag asynchronous 'pag ni-require lang ng teacher ng attendance, ay picture lang saglit ta's either matutulog na, maglalaro na, manonood na. Hindi na talaga literal na mag-aaral karamihan sa'tin. So, parang naisip ko nawawala yung sense nung inaaral some point. Kasi hindi rin naman talaga totally natin nai-intake ng maayos yung info and kapag may tanong tayo usually, hindi rin naman natin nakuha agad yung sinasabi ni Google, ni Gemini, ni ChatGPT o ni Claude or ni Chat nung kung ano mang AI platforms ginagamit natin, oo, nagagamit siya, pero hindi rin natin sometimes naiintindihan talaga. Minsan, aminin natin, tatanong pa natin kay ChatGPT or Gemini na, "Explain this to me like I'm a 5-year-old kid," parang gano'n. Para lang maintindihan yung mga mahihirap na topics and ngayon, para sa'kin medyo ano, okey lang yung ano, it has its pros and cons. Kapag baha naman and bagyo, I think ano, depende na siguro yan sa ano, mismong local government kung paano nila titignan yung
kalagayan ng paanong mangyayari sa lugar nila, kung magsu-suspend ba sila or kung paanong gagawin nila. Kasi may mga lugar tayong nakikita na kahit yung ulan, binabahagan. So, depende na siguro yon sa local government. And siguro, agree ako dun sa sinabi ni Kuya Akin na after na lang siguro ng malakas na ulan saka na lang magpa-uwi ng mga bata. Pero yung mga bata rin kasi mismo aminin ko as a student, sa mga nakikita ko, mga estudyante din mismo na, ay suspended, gaganon sila sa classroom. O di syempre, maano yung teacher na, okay na yan, suspended na, hindi na ako magtuturo. Next week na lang, send ko na lang yung PDF, mga ganon. I mean, gets ko yun, in a sense na, oo, suspended. Siyempre, babantayan na ng teachers kung magpapauwi ba or ano. Gets ko siya, pero medyo na pa rin ako na nasayang yung araw na hindi nakapag-aral yung estudyante na parang nabitin sa lessons as someone na naglo-look forward sa mga lessons kahit medyo mahirap siya, ayun. Nakukulangan ako in a sense na hindi ko na-intake masyado yung mga info, ayun. How about you, Shivon? Paano nakakaapekto sa'yo yung malakas na ulan, baha, bagyo, or other emergency? I feel like ganun din, same siya kay Kuya Akim, no? Nade-delay yung learning continuity natin. Although, ayun nga, I feel like pag in terms of baha, bagyo, kailangan talaga mauunang safety kasi anong sense nung learning continuity kung hindi naman realistic na mag-aral na while I mean like yung totoong naapektuhan talaga tayo. So napansin ko rin sa mga classmates ko na yung iba super super late na pumapasok, basang-basa na sila pumapasok. And like kung iisipin mo tama pa ba na magpapasok ka ng super super late na talagang nagsistrive na lang yung mga students to go sa school na basta makapasok lang kahit na sobrang basa na sila, sobrang sira na yung mga important documents nila. So I feel like, yeah, ayun, sobrang um, nakaka-affect yung baha, bagyo, and mga ibang other emergency sa pag-aaral natin. Ayun. Ganda ng sagot. Siguro additional na lang din siguro yung naiisip ko ngayon kasi oo nga na yung learning continuity natin. Siyempre, isipin yung sinabi ni Chevon na may mga estudyante talagang sinusuong talaga yung malakas na ulan para lang Mm-mm. makapasok with the na gusto pa rin nila matuto, yun. Pero yun nga, yun, mas maganda pa rin siguro na kung if hindi talaga kaya and alanganin, I would Mm. personally suggest na wag na ipilit kasi maintindihan naman yun ng teacher kasi makikita din naman Mm. natin sa panahon ngayon na medyo ang lakas din talaga ng mga ulan, ng hangin kahit wala masyadong bagyo pa, ayun. Naintindihan ko yung mga kaklase ni Ramona actually. Kasi may mga nakikita Mm. rin ako sa school na makikita ko, hala late na pumasok. May times na yung basa na and pero pinilit pa rin nila pumasok kasi yung maririnig ko, ala may gagawin kami sa ganito. Yung mga gano'n na pipilitin nila pumasok kasi may importanteng gawin. Kaya ayun, Mm. yun. Para naman sa sunod nating tanong, siya, parang naisip ko lang din siya, apart apart from nauna nating tanong is, sa mga ganitong sitwasyon, paano natin dapat binabalanse sa pag-aaral and yung safety, well-being, and recovery ng mga estudyante? Hi Kuya Akim, I would like to get your info or thoughts about this question muna as a teacher po. Pakiulit yung question, Ding.
And sa mga ganitong sitwasyon, paano natin dapat binabalanse yung pagpapatuloy sa pag-aaral, then safety, well-being, at recovery ng mga estudyante? Sa akin kasi, secure your safety first. Alangan naman, learning tayo ng learning kahit na umuulan. Hindi naman sasabi na, parang yung sa akin kasi education, would never stop. However, there's always a perfect way for that. Example, kapag umulan, syempre nabanggit ko 'di ba kanina, marami tayong different learning modalities. Pwede ka lang naman mag-send doon na, say for example, sa akin sa Philippine History, um, kapag umuulan, no, sige, di na to kaya. Hindi na kayang i-discuss to, malapit na yung exam, dapat ma-discuss na. So, ginagawan ko na lang is, magsasend ako na, sabi natin module, tapos syempre may question may nakaakibat na question na para maintindihan nila ano talaga yung laman nun para mag-explore din sila. However, sad to say, i-diretso na lang sa AI. Tawag nito, please analyze the content of the module and please write please answer the following questions. Ginaganon na lang diretso. So, paano matututo? Pero ano ginagawa ko, hindi ganun. Siguro sisend ko lang yung module. Kasi ako gaganon talaga nila. Next week, we will be having our quiz. Syempre, pagsisikapan yun nila na pag-aralan nila yon, no? So, iba kasi yung resiliency ng ng private at saka public school. Iba yung resiliency ng sa private colleges at sa mga SUCs. Iba yung resiliency na meron doon. So, na-compare ko kasi nga, gumraduate ako sa SUCs at nagtuturo ako ngayon sa private school. So, nako-compare ko talaga. So, iba talaga yung level of learning ng dalawang school. However, dapat matutunan natin, marami ng learning modalities na pwedeng gawin. Pwedeng magpanood lang ako. Actually, nagpapanood ako ng mga videos. Send ako ng mga videos, ganun. Especially if historical content, sinesend ko lang din. So, maganda rin doon. At least ngayon, marami na tayong ways to deliver our lesson even though nasa emergencies. Pero paano naman, sir? Just in case na may bagyo, tapos ayun nga, wala namang walang signal. Siguro, there's a time, halimbawa kapag may super typhoon talaga, huwag na nating ipilit. Madali lang naman yan i-adjust. Basta sa atin lang kasi, always natin i-secure yung safety and well-being ng ating mga mag-aaral. Kasi nga, in the end of the day, kung mahirap kasi psychological speaking, na kapag nag-aral ka tapos may problema ka pang iniisip, parang bothered ba tawag niyan? Something like hindi ka ba kapakali sa buhay? So, parang gano'n. So, importante, unahin yung kapakanan ng mga bata. If ever na may nangyaring sakuna, it's very important na magkaroon ng mga mental health interventions before to continue the class. So, back to you, Lian. Ang ganda nung sagot ni Kuya Akim. As a student, hearing a teacher's perspective, parang ang refreshing kumaga na. Ano kasi, di ba, as a student, ang usually ko lang nakakasalamuha is estudyante. Syempre, naririnig ko, suspended na naman, papagawa na naman, ganun lang. Di, it's very refreshing din na, naririnig ko yung perspective ng isang teacher. Kasi, dati hindi ko talaga siya iniisip na anong perspective ng teacher sa mga ganito, ganyan. Iniisip ko lang paano ako maapektuhan as a student, paano ko maipapasa yung mga requirements ko on time, mga ganon. So, how about you, Siobhan? For me, agree din ako sa sinabi ni Kuya Akim no, na dapat talagang safety muna. Yun nga, gaya na sabi ko kanina, kasi kahit na may learning continuity naman tayo, hindi naman realistic kung mag-aaral tayo na may baha sa bahay, walang kuryente, or like, let's say for instance, yung ibang students natutrauma na talaga. Kapag alam mo yung delikado na talaga yung biyahe or kapag may evacuation or in other statements. Tapos, I feel like, yun nga sabi ni Kuya,
dapat unahin yung well-being muna before academics. And same goes, I really appreciate yung mga teachers na talagang uh, mas inuuna or kinakamusta nila yung mga estudyante nila rather than mag-send ng mga um, academic projects. And mayroon akong instance na parang yung ibang students talaga, lalo na kapag ngayong nagsususpend, is alam mo yung feeling na mag-chat pa lang yung isang teacher, tapos kinakabahan ka na. So, iniisip ko na, ay, may isi-send tong module or whatsoever. So, instead of ganun, parang yung tumatatak na sa isip ko, for me, tumatatak na sa isip ko, hala, may papagawin to, tambak na naman, whatsoever. Pero ang lumalabas naman right now is that nangangamusta sila. So, I really appreciate teachers na ganun. Ayun. Ayan, applaud sa mga teachers nating nangangamusta sa panahon ngayon despite na may hinahabol pa ring lessons, nangangamusta muna ng well-being ng mga estudyante kasi oo nga naman parang hindi talaga realistic na may iniisip kang, hala pinasok na ng bahay yung bahay namin tapos kailangan ko pa magbasa ng gano'n. Or syempre as a student, madami ka masyadong iisipin and madi-divide yung attention mo na, ay mag-aaral lang ako para maipasa, parang gano'n. Pero in realistic ba, hindi mo muna agad maiisip yun kung binabahan na talaga eh. Kasi isipin nyo, paano maisalba yung mga gamit, paano maisalba yung mga important documents rather than na ma-focus yung pag-aaral natin. Kaya I very much applaud yung mga teachers talaga na nangangamusta. And to follow up that thought, alin yung mga pagkakataon na dapat muna nating unahin yung mga safety kaysa sa learning? Pero I think nasagot niyo na 'to kanina na yung sa nasabi niyo nauuna yung safety kasi nga hindi talaga realistic na yes, may learning continuity pero kung hindi naman sure yung safety ng mga estudyante, hindi rin naman nila mai-intake na maayos yung mga info, ayan. Next thought, sige. Pare-pareho sa tingin niyo ba, pare-pareho ba yung epekto ng isang emergency sa lahat ng estudyante? Isa sa halimbawa dito is sa magkapare-parehong eskwelahan, paano nagkakaiba yung experience ng isang estudyante na may ligtas na bahay, kuryente, internet, sariling device, or madaling access sa transportation kumpara sa isang bata na baha ang bahay o walang kuryente at internet. Ayan. Siguro ikaw muna, mauna, Siobhan, para naman, alternate. For me, I feel like ako fortunate enough. I can say naman na okay kami dito, hindi kami gaano binabaha or like yung stability ng internet namin is very okay naman. So, napansin ko lang din is that sa kunyari for let's say there's like a groupings and ang mas napapansin ko lalo na kapag binabaha or let's say may state of calamity na yan nga may bagyo super tagal nung iba na mag-respond, 'di ba? May instances na ganun due to sa mga internet problems which inintindi ko naman kasi syempre hindi naman lahat ng um lugar sa Pilipinas ay may stable internet or may complete resources. Kaya, yung sa mga, what do you call this, yung sa mga binabaha or mga walang kuryente, walang gadget, minsan, hindi lang delay, kundi I feel like totally impossible talaga na mag-aral in their part. Kaya, parang ang unfair din na kung pare-pareho yung expectations natin sa lahat. Kasi, kung yung the other hand is may much more privilege than the other. Ina. How about ikaw, Kuya Akim? What do you think po kung pare-pareho ba ang epekto ng isang emergency sa lahat ng mga estudyante? Sige. Siguro sa lindol at baha, nasagot nyo na. Pero meron pa tayong isang emergencies na, alam mo yon nangyayari ngayon, pero
hindi natin na-recognize. Siguro ngayon, let's recognize it. I already mentioned this. Yung sa video sana na ipapakita ni Kuya Josh, kung hindi ako nakaabot sa episode na to. However, nakaabot ako. Since we talk about education in emergencies, nariyan si Lindol, Bagyo, natural calamities, consider na yan. How about education in emergencies if there's a national threat? Just like Gera, terrorist attack. Another thing, rampant and relevant na kung saan kami pa ang nasisi. Alam nyo na yon. Oo. Masakit isipin. Siguro, ayoko maluha. No? Kasi nga tawag neto, yung pumutok yung balita about what happened sa isang teacher na kinasawi ng buhay niya kasi nga binugbog siya ng estudyante niya. It's all over the news na to. So, lahat kami in my faculty office, we wonder, SKL, we ask ourselves, SKL, dito share ko lang, saan kami lulugar? Kasi, yung mga ganong threat, it cannot just affect the students or the youth. Pati kami teachers, matatanong namin yung sarili namin. Hindi porket yung adult na kami, hindi kami takot sa ganon. No, takot kami. May fear pa rin kami. However, hindi pwedeng hindi ipakita namin yon sa harap ng estudyante namin. We have to be fearless when we're in front of them. Pero pag talikod niyan, alam mo yon, yung napaisip kami na kung sobrang bait namin, aabusuhin kami. Marami na masyadong students na manipulative. Tapos kung sobrang strict namin, siguro okay na yung ichichismis kami sa GC, gagawin kaming memes. Pero yung hindi namin alam, paglabas ba namin dyan, anong pwedeng mangyari sa amin. Kahit na sa amin mangyari yun, simba ko palayo, it affects also to those students within that school. Kasi nga, pati yung parents nila, may threat na rin. Kaya nga naalala ko tuloy, alam yata to ni Miss Lori, si Miss Lori is here, so alam yata ni Miss Lori yung mga threat something sa mga schools. When some of my students said, Sir, hindi kami pinayagan ng mama namin pumasok muna kasi may ganito ganyan, may barilan, students nagdala ng baril sa... Sorry Hati, it's a trigger warning, no? Sorry. It's a trigger warning. Yung hindi pangkaraniwang ginagawa ng isang bata o ng isang kabataan na kung saan hindi kabataan kadalasan ang target. Kami mga teacher. Kaya nga lagi ko sinasabi, class, kung napagsabihan ko man kayo, not because galit ako sa inyo. Galit ako sa ginawa ninyo at ayokong maulit yon kasi kung hindi namin kayo sasawayin, in the end of the day, isipin nyo na yung ginagawa nyo na supposedly mali ay sa paningin ninyo ay tama. Yung role dapat natin as a teacher. Kung sakaling, it's normal, may mapagalitan tayo, may mapagsabihan, but in the end of the day, please tell them the reason bakit mo yung ginawa sa kanila. Kasi ayaw natin silang mapariwala. But currently, siguro, it's a misunderstanding lang kaya nangyayari mga ganon. And however, in the end, may isang government official nagsabi na parang, ayun, nasisipa kami slight. Then, syempre, marami nag-react nun. Pero, sa akin kasi, siguro, hayaan ko na lang. Di naman ako nagtuturo ng kawalang moduhan sa mga students ko. No? So, parang yun na lang din. Sabi ko na, kung may mga ganon, first, hindi ako ganon. So, when we say education emergencies, hindi lang po bagyo, no? Yung reaction when it comes to that kind of matter, syempre matatakot ka. Hindi lang yung pati buong barangay matatakot din, pati parents mo, hindi ka papapasokin for the sake of your own security. Kaya ngayon nalaman ng nanay ko na may ganon, pati siya natakot din, sabi niya na, Dak, kung siguro mag-resign ka na lang, okay lang siguro mag-delete tayo ng asin, di ka lang mapahamak. So, kahit na kami, mga parents namin, kumbaga, worried din sila. So, that's why it's very important na, alam mo yon to address those issues. At saka isa pa, hindi lang to problema ng teachers, problema ng students, problema natin itong lahat. So, let's cooperate, let's be united to solve this problem or this issue. Ayan, so, nagpalabas ng hinanaing ang pading. Chares. Ayan, so, sige, Lian, I want to hear your also.
your sentiments regarding on the question of Shivon. Kung di na clear sa'yo kasi ang tagal ko nagsalita, pwedeng ulitin ni Shivon. Yes, Lian? Lian? Ayan. Agree ako kay Kuya Akim kasi hindi lang naman din hindi lang naman din estudyante na may magulang na nag-aalala. Siyempre may mga teachers din tayo na may magulang na nag-aalala din sa kanila. And siguro as a perspective ng student sa mga nababasa ko sa online na estudyante mismo yung nagdadala ng mga ganon, trigger warning lang po sa mga, baka may mga masabi ako sa ng mga barel at kung ano-anong bawal sa school, iniisip ko na baka lang siguro na pressure na overwhelm or wala lang silang parang source of output ba kaya parang nailabas siguro nila na hindi lang nila maisabi. Kung nakikita niyo po 'tong video na 'to, I would suggest na ano Mag Puwede kayong magsabi sa guidance counselor ninyo, open naman sila. And ayun din Mm. naman yung isa sa reasons bakit may mga guidance counselor tayo sa school. And kung nagpaplano pa lang po kayo, 'wag ninyo nang gawin kasi at the end of the day, sisirain niyo lang din yung future niyo. Isipin ninyo yung mga magulang niyo din na nag-aalala para sa inyo, kahit 'wag na siguro yung iba, yung sa inyo na lang. Isipin niyo kung ginawa niyo man 'to, ginawa niyo man yung masamang bagay na nagdala kayo ng bawal na mga gamit sa school katulad ng matatalas na bagay, ng mga barel at kung ano-ano pa, pwede siyempre kung may ginawa kayo dun na out of impulsiveness, yan. Uso sa atin ngayon yung mga impulsive thoughts natin, 'di ba? Yun yung mga sinasabi ng mga kabataan ngayon. Nagawa ko kasi impulsive thought. Oo, may mga gano'n kapag stressed. Kaya iwasan na lang din natin mag-isip, gumawa ng gano'n kasi para sa atin din naman 'yan, kung kailangan niyo ng kausap, puwede naman kayong mag-chat sa kaibigan niyo. Kung wala kayong kaibigan, puwede sa guidance counselor ninyo. Kung parang medyo naano naman kayo sa guidance counselor niyo magkuwento, mag-rant or kausapin sila, puwede sa adviser. Kasi at the end of the day, kahit sabihin mo masungit yung adviser ninyo, kakausapin pa rin nila kayo in a sense na maiintindihan nila kayo, magugulat kayo na naintindihan ako ng adviser ko. Puwede pala akong puwede ko palang kausapin si ma'am, si sir, sa ganito. Kasi as someone na medyo I think maano talaga ako magtanong sa mga teachers tungkol sa lessons. Kahit anong sabihin niyo sa kanila na random tungkol sa lesson nila, may nakita ka tungkol sa lesson nila, i-a-acknowledge nila 'yun kapag may may nakita yung adviser. May time na nakita yung adviser namin na parang medyo nanlulumo yung classmate ko, tinatanong niya. Baka Mm. iniisip lang ng teacher ninyo na baka naaano nila yung boundary ninyo, kaya yung ibang teacher minsan hindi talaga nagtatanong kasi baka nga as sabi nga ni Kuya Akit, baka bigla din kasi silang masisi, pero at the end of the day nananalo pa rin yung instinct nila na mga musta. Kaya ayun, personally mag-reach out kayo, hindi yung kikimkimin niyo yan lahat kasi kapag sabi nga nila, I forgot kaninong quote 'to, pero ang sabi dun sa quote na yun is oo, kinikimkim mo siya, hindi mo na ilalabas yung sama mo ng loob ngayon, pero it will come out in an uglier way. So, it is better na mag-reach out kayo ngayon habang kaya pa and manageable pa. Siyempre kapag mga bagay na stress tayo, 'di siyempre lumuluwag yung pakiramdam natin and after that rant, after that deep talk with someone, hindi na natin siya maiisip na, nanggigigil ako sa ganito. Hindi mo na siya maiisip after that deep talk, after that ayun, kausap sa iba. Kahit siguro yung mga organizations sa schools katulad ng usually ang president
nila, vice president, and anyone in that group, kahit yung advisor nila, they are free and open na makinig sa mga rants ninyo. Pwede rin kayong, kung pwede rin kayong mag-chat dito sa Kalambag kung parang kailangan nyo ng tulong, kailangan nyo ng kausap. Ayun. Yun lang. Thank you, Kuya Akim. And, And dagdag ko lang din siguro diyan. siguro, Okay, I think, next na tanong or next na idea. May dagdag pa po ba kayo? Ako, kasi usually kasi when we heard guidance counseling or guidance counselor's office, alam mo yung negative ang thought na akala nila may kasalanan. Actually. Eto po talaga ganyan. Kaya parang I think iniba na siya ngayon. Parang I don't know kung peer facilitating na siya ngayon o peer's office. Kasi mas siya, mas magaan siyang pakinggan sa dibdib. Kasi uy, punta ka na guide, pinapunta ka sa guidance. Siyempre, ngisipin naman, alam, may kasalanan ba ako? Parang ganon. So, parang chinage yun ng peer facilitating. Naalala ko dati, parang chinage yun siya. And of course, aside na may mga teachers, actually marami mga students na nagraran sa akin, especially college student mga super stressed na yan sila. Sir, ganito, nandiyan lang ako parang replyan. Minsan kapag yung mga notes nila, kasi mga friends ko rin sila, Lahoy, kamusta ka? So, ayun. Then ayun, magrarant na yan sila. Sila mismo mag-open up. Kasi, dati kasi, alam mo yun, rant lang. I don't know kung lahat ng teachers ganito ha. Halimbawa, ako student, nag ako sa isang teacher. Uy, sir, baka si ma'am kasi ganito. Tapos ako na, ikaw na teacher na sinabihan, isasabi mo din kung kanino yun siya na So, parang mawawala ng trust sa'yo yung bata ba? Parang gano'n. So, right now siguro parang iba yung mga millennial teachers natin, alam na nila yung tricks. Kasi nga, kabataan din sila. Alam nila pasukin yung utak ng kapwa nila kabataan. So, kapag may sila, may rant yung student sa kanila, okay, total rant lang naman yan. In the end of the day, matatapos din yan. So, kumbaga, pakikinggan ko dito, lalabas lang din dito, parang ganon. So back to you, Lian. Ayan. Ikaw, Shabon, may dadagdag ka ba? I think lahat naman na nasabi ni Kuya Kim, so I'm all good. Also, hindi naman laging nakakatakot ang guidance counselor. Nakakatakot lang kasi yung term na guidance kasi ginagamit siyang panakot dati ng mga estudyante din mismo. Hala, na guidance. Kaya mga ganun bang panakot? Siyempre, nadala din hanggang pagtanda. Kaya, totoo. I mean, siguro nasanay na lang din ako pumupunta doon for requirements. Hindi po ako may nagawang masama. Nagpupunta lang ako for requirements kasi syempre may mga documents as someone na grade 12 ngayon, syempre kailangan ng good moral, kailangan din asikasuhin yan. At syempre, pupunta tayo sa guidance. Doon natin siya nakukuha. And open naman yung mga nasa guidance, hindi naman sila yung bigla-biglang maggalit sa inyo na siguro medyo masusungitan lang kayo pag medyo busy, pero understand them na lang din na busy nga. Pero yun, open naman sila lagi. And huwag kayong matakot na mag-open sa kanila kasi alam din naman nila na hindi dapat ilabas yung mga sasabihin ninyo. Ayun. Siguro, another thought, may bagong DepEd order tayo na DepEd order number 14 series of 2026 na naglalagay ng hayo, hinay, hinga at hinto bilang bawat iba't ibang levels ng learning continuity sa panahon ng emergency. Sa tingin ninyo, sapat ba yung ganitong framework para matugunan yung iba't ibang sitwasyon ng pangangailangan ng mag-aaral, and bakit ninyo sa tingin na sapat ito? Hi Shivon, would you like to Okay, thoughts ko lang about dun sa bagong DepEd order. I feel like maganda naman yung idea kasi parang may levels na pwedeng i-adjust. Depende sa situation, di ba? At least hindi siya yung parang one size fits all siya. Pero syempre, I feel like yung flaw lang dun sa mismong DepEd order is yung way ng proper implementation. Kailangan, syempre, aware
students, yung parents, yung teachers, especially sa mga students kasi parang I feel like ngayon ako personally hindi ko siya gaano alam kasi hindi siya ganun pinag-uusapan or let's say nai-implement ng maayos. Kaya um I feel like dun din nagko-cause ng gulo for like, ayan nga sa mga emergencies, lalo na yung sa mga, let's say, or like let's say sa earthquake drills pa lang, sobrang gulo na ng ng pag-i-implement pa lang. So what more kapag yung mismong catastrophe na yung nangyari. So, Mm. ayun, I feel like helpful naman siya, pero dapat may clear na communication lang siya sa lahat. So, ayun lang. How about ikaw, Lian? What do you think in a student's perspective as well? Lian? Okay. Personally, hindi siya masyadong gamit. Personally, hindi ko siya masyadong ramdam na gamit. Mas ano pa rin sa'min yung ano, yung NDRRMC na na-a-alarm. Mm. Naghang yata si Lian. Ayun. Naghang si Lian. So, sige. Ako muna. Ganito kasi yon. Siguro sa ganito muna, bigyan mo na natin ng chance. Bigyan mo natin ng chance kung okay ba. Kasi yes, I understand na nasanay, sige, sabi ni Lian kanina, and we will respect that. However, tingnan muna natin, kumbaga para sa akin, tingnan muna natin kung effective ba siya. Eh kung hindi, edi, propose naman tayo ulit. Pero naman, di ba? Kasi, kailangan, kasi in planning kasi, hindi natin masasay na effective kung hindi natin na-try. Why not we should try first? So, ganun lang. Ganun lang muna. Try muna natin. Kasi sa akin, ayaw ko muna siya bigyan kung gaano siya kaganda, gaano siya effective ba siya o hindi. Sa akin, let's try muna. No, bago ko i-judge. No, so, how about you, Lian? Continue mo yung sinabi mo kanina, for you. Ano, yeah. As I've said earlier, syempre nasanay tayo dun sa NDRRMC na red rainfall, orange rainfall, dun pa rin kadalasan nagbe-base yung mga ano na magsuspend. Pero Hmm. ang alam ko sa hayo, hinay, hinga, hinto, sa hinto dapat magsususpend. Ayun, yung parang nasabi sa'min nung first week pa lang ng klase. Sa Hayod, dun parang moderate rainfall. Sa Hinay, dun na parang ano, magsa-switch ng modality to online. Then sa Hinga, dun na yung parang napapasok yung mental health break kung di ako nagkakamali, which indicates nga hinga nga, then hinto dun na talaga titigil and magsususpend. Kaya nasanay tayo sa alarm ng NDRRMC na nagiging alarm na ng karamihan sa atin usually. Ayun, agree ako kay Kuya Akim na since hindi pa siya sobrang matagal na na-implement, we're not on the stage or we're not on the position to judge na ano, sa point na nakita natin siya ng long term ba, in a bigger picture, hindi pa natin siya na preview in a bigger picture. Siyempre, yung sabi nga ni Kuya Akim kung hindi gumana or siguro may kulang or may mali dun sa DepEd order, siyempre mag-implement din, mag-improve na lang din sila. Ayun. Thank you sa tanong kanina, Kuya Akim. And siguro last na nating tanong to for this episode Episode. kasi ayun, 2:09 na. Medyo overtime na tayo pero ayan. Lang. Kung may isang bagay kayong babaguhin o idadagdag sa paraan ng paghahanda at paggon ng edukasyon, Kuya Akim, as a teacher, paano mo siya aatakihin kung
Ano yung isang bagay na gusto mong baguhin or dagdag? Mm, when it comes to, ay pakiulit yung question kasi parang naghang ka kanina, ano, Lian. May naputol na part na question. Ayun. And Medyo so ako na lang, Kuya napapakit na ang net. or Ayun. Oh, naputol. Ulitin mo, Siobhan. okay, sige. So, Kuya Akim, kung may isang bagay kang gustong baguhin or idagdag sa paraan ng paghahanda or pagtugon ng education system sa emergencies, ano ito or ano yun? Sa akin kasi, let's revise the question. Huwag natin paghandaan yung pagdating ng bagyo. Ang paghandahan natin, paano malalesen yung epekto ng bagyo, ng baha, o ng mga threats. Simulan natin sa bagyo. Nakakalungkot isipin, sorry ha, this opinion is based on my own perspective. And Inat Philippines and Calambag is wala silang kinalaman sa magiging opinion ko today. Ang daming kumbaga laki-laki ng budget natin for blood control. Ang Netherlands nabawi nila yung lupa nila. Kung tutusin, nilamon na sila ng dagat. Pero nabawi nila yung lupa nila. Laban sa North Sea. Ang laki ng North Sea ha. Laban. With all the materials na meron sila. Ang Japan, naka-create din sila nung panangga sa baha. And syempre, to lessen the impact of it towards the people. How about in our country? Actually, napakasimple lang po ng tree planting activities. Napakasimple lang po na pigilan yung eagerness natin, naputulin yung mga puno sa bundok at palitan ng industrial, housing, guys, o mga kapamag-aral. Sa simpleng lang yan, hindi lang natin mapipigilan yung mapaghandaan yung baha, kundi mapipigilan natin yung malaking epekto nito, negatibong epekto sa buhay ng mga kabataan. Huwag natin hintayin yung nangyari sa Cebu na wala nang puno tapos lumaki yung tubig kasi nga wala nang sumasalo sa baha. Pangalawa, kung may mga flood control man, please lang, huwag na natin ibulsa kasi kawawa yung mga bata. Imagine, lubog sila sa kami yung kawawa. Okay lang sana kung ang bilis ng respondents, hindi pa naman. Pangatlo, kung sakali hindi naman mapipigilan, sana mas marami pang disaster risk management trainings. No, yung first aid, yung pag-tawag nito, and marami pang trainings yan. That's why in my NSTP, since I'm the current NSTP coordinator in our school, no, we are planning to conduct our disaster risk management team building, no? Meron kaming first aid and fire prevention kasi yan yung mga bagay na mahirap iwasan. Pangalawa, dun sa national threat, especially if may terrorist attack, no? So, it's very important that syempre tayo mga kabataan, no? Di naman pwede na mananahimik lang tayo na tayo yung biktima. So, it's very important that alam mo yon, ma-resolve siya ng mas maaga para hindi na lumaki yung impact. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yan, lumalaki at lumalaki ang gulo. Example, konting part lang ng sayote yung nagkaroon ng molds. Pero kapag hinayaan natin siya na hindi natin siya lutoy na ahead of time, lalaki hanggang sa mabulok. Parang ganun yung impact nun. And then, ang mangyayari, hindi lang isang buhay, kundi mas maraming buhay pa ang maapektuhan. And when it comes sa mga kabataan naman, mahalaga yung role ng parents natin. Kasi nga, hindi pwedeng sabihin na si teacher dapat magturo ng ganito, ganyan, gaya na narinig natin sa balikta. Hindi dapat ganon. No, ang first foundation ng values dapat nanggagaling sa bahay, which is our parents. Kasi teachers, hindi naman kami nagluwal ng anak ninyo. Kumbaga, nandito sila sa school for enhancement. Kumbaga, kayo class na nasa school, ang amin lang reinforcement, kumbaga i-enhance lang namin yung tinuro ng parent ninyo. Pero it comes yung pinaka-basic talaga, dapat matutunan nyo siya sa mismong bahay.
nyo. And of course, the guidance of the parents when it comes children using phones. Hindi natin alam yung mga ginagawa ng mga anak natin dyan. No, ML ng ML, tapos may mga, nag-mention ako na online games. Online games, tapos hindi natin alam, may mga anomalya na pala dyan. Tapos hindi natin alam, mayroon na palang negative impact sa mind ng bata. It can also affect their physical health. Kasi nga, nagpupuyat. So, kumbaga, this issue, this topic, o itong usapin na to when it comes to education in emergencies, hindi lang ho isa ang responsable. Lahat tayo responsable dito. Lahat tayo may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan. Lahat tayo may magagawa. Bata ka man, matanda ka man, ano man ang position mo sa lipunan. Lahat tayo may magagawa to avoid any forms of education in emergencies. So, masyado siyang general, and baka gusto niyo yung specific dalawa. So, I will give the floor to Shibon na lang. Sige, Shibon. Ayan. So, for me naman, no, agree naman ako sa mga sinasabi ni Kuya Akim. Pero for me, morally, I feel like yung way of communication, yung communication system dito sa Philippines. Lalo na, ayan nga, i-relate ko lang siya sa experiences ko na yung sobrang tagal na mag-suspend, yung kagaya na sabi ni Kuya Akim na sobrang lakas na ng ulan, kailan lang malakas yung ulan, dun, tsaka magsususpend. So, hindi ko gets yung like anong benefits na makukuha doon besides sa nagsuspend ka nga, oo, wala ng klase. Pero literally, kung kailan na malakas yung buhos ng ulan, tsaka kayo magsuspend. So, it's no use. So, parang one way saying din dyan is that paglabas ng estudyante sa gate ng school, hindi mo na kontrolado kung anong mangyayari sa student. So, I feel like dapat i-take din nila into consideration kung anong mangyayari outside of school. Lalo na in terms of transportation, sobrang dulas ng kalsada, hindi natin alam kung anong mangyayari, sobrang lakas ng hangin. And also, about in terms of communication, may nakita kasi akong mga post sa TikTok, and it is about yung sa 911 or yung 112, kapag tumawag tayo sa mga emergency hotlines, and they are so not hindi sila responsive. So, like imaginein mo 2 minutes, 3 minutes hindi sila nagre-respond sa tawag mo. So, like, oh my God. Parang yung level of frustration lang din kasi what if kunyari kailangan ng literally like CPR or whatsoever, di ka marunong mag-CPR. So, alam mo yun, yung sense of urgency din ng mga emergency hotlines natin. Parang no use na lang din kung tayo lang din pala mag-suffer kung implement din sila implement ng mga ganitong types of solutions, eh hindi naman worth it. So I feel like communication nga, yung hindi na tayo maghihintay ng mga announcement na late na, tapos sana siguro may support din para sa mga students na walang resources. Like, lalo na sa mga load assistance para instead of like yung, kunyari, ayan nga, pag may baha or malakas yung bagyo, yung mabilisang may access sila sa mga load, lalo na all around social media naman na tayo ngayon. Tapos, meron din sigurong mga temporary learning kits and sa mga safe study spaces para kahit na may mga emergency is walang estudyanteng naiiwan. So, ayun lang po. So, I feel like wala si Lian. Nawala na So, talaga yung signal niya. So, for our synthesis, Ako na lang. so, Kuya Kim, take it away. Ayun, so napakagandang usapin ito, lalo na't napapanahon. July, August, bare month, sunod-sunod ating mga bagyo. So, mag-ingat po tayo. And of course, as much as possible, bring your own umbrella. And baka mamaya mag-check out ako ng mamaya ng raincoat. Kasi importante yan. Kasi, yes, may payong din. Dapat may raincoat din tayo for us to be protected. And of course, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa yung mga calamities na nagiging cause ng emergencies in education.
no? So yung mga respondents natin as well as the mindset of the youth when it comes paano siya i-resolve and kung paano natin siya kumbaga I mean na paano tayo makakaligtas doon and how can we respond to that. And of course, maliban sa emergencies, maliban sa baha, natural calamities, and national threats, nariyan din yung mga local threats natin, yung mga banta-banta na yan, na sana ma-stop na. And of course, na-discuss din dito yung mga roles ng in every individuals in resolving this issue. Then napaka-importante niya talaga. And of course, nasabi din ano yung possible solutions, ano yung pwede nating gawin. Of course, marami tayong magagawa basta tayo magtitiwala lamang. So, for announcement, let's give the floor to Shivong. Ayan, so bago tayo magtapos, paalala lang din po sa ating mga regular programs. So meron tayong Kalambag, which is every Saturday, 1 to 2 p.m. live on YouTube and Facebook page. We also have Inclusion, wherein envisioning an inclusive society, inclusion now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. We also have Senior City, ito po ay adult learning and education, which is focusing on a lifelong learning. Ito naman po ay every Saturday, 7 to 8 p.m. So, ayan, maraming salamat po sa lahat ng nakisama sa episode natin ngayon. And kasama namin kayo tuwing may kwento, may usapan, at may pag-aaral na mahalaga sa komunidad. Hanggang sa susunod na session, ingat kayo and stay safe everyone. Bye-bye. Bye-bye.